So magandang umaga sa ating lahat. So sa umagang ito gusto ko namang ibahagi itong panitikan hinggil sa manggagawa, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. So ito yung tatalakayin natin sa umagang ito. Sa sektor ng agrikultura, at sinasabi dito ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain sa pagpuproduce ng pagkain at sa pagpuproduce ng pagkain at hilaw na mga produkto na tumutugon sa pangangailangan ng tao. So ito yon makikita natin sa ating picture, ang isang magsasaka. Okay? Kaya nga minsan sa ating lipunan, itong mga magsasakang ito yung sila palaging nasa baba. Ito yung palaging naiwanan ng pansin sa ating gobyerno. Kaya nga tayo bilang mga mag-aaral, mahalin natin ang magsasaka. Isa ako magsasaka, ang tatay ko magsasaka, nagiging doktor ako dahil sa pagsasaka. Nagiging ganito ako ngayon dahil sa pagsasaka. Kung walang magsasaka, wala tayong makakain. Kaya nga ito ay isang agham, a science, or an art kaysa pagpurproduce kung ano yung makakain. Kaya nga pasalamatan natin yung magsasaka. Kaya nga masakit lang, masaklap lang ngayon sa kanila. Sige sila produce ng mga especially sa palay, pero ano nangyari? Halos wala na silang makita. Sabi nga, mas mahal pa ang badyang kaysa sa palay. 17 yata per kilo ngayon ang palay. Ang badyang 1,000, 15,000. Tag 500 bawat ano. So saan na ang hustisya dyan? Kaya nga sana matugunan ito ng pansin, especially ang magsasaka sa larangan ng sektor ng agrikultura. Then, ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural. Dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura, malaking bilang ng mga mamamayan ay nasa sektor na ito ng ekonomiya. Yes, totoo yan. Siguro ang iba din sa inyo, ganun din. Mga magulang niyo, mga magsasaka. Kaya nga, be proud that you are a son, you are a daughter of a farmer. Kaya nga ako, proud na proud ako. Siguro yung nagiging friend ko, meron ako mga post sa aming bundok. Sabi ko, once taga-bukid, always taga-bukid. And proud to be taga-bukid. Hindi ako magiging PhD kung hindi dahil sa aming bukid. Kung hindi dahil sa aking mga magulang na magsasaka. Okay? Lahat galing yan sa mga magsasaka. Kaya nga huwag natin siyang maliitin. Then, ang bansang agrikultural, malaking bahagi sa ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya at dahil ang lahat na sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan ng pagkain at mga hilaw na sangkap na kinakailangan sa produksyon. So yan, lahat pagkain, hilaw na sangkap, mga gulay natin, galing yan sa ating mga magsasaka. Okay? Malaki nga ang naiambag nila sa ating ekonomiya. Pero ang problema nga, sila yung nasa pinakababang antas ngayon dahil mura masyado ang kanilang mga palay at saka mga bilihin. Okay? Ang yumayaman ang mga insect. Bakit alam ko yon? Kasi yung papa ko na mama ko mangutang sa insect pag panahon na ng anihan, harvest time, babaan masyado yung presyo, so wala ka mang magawa, doon ka man kumapit sa kanila. So halos hingiin na lang. So anong maiwan mo? Wala na. So yun, ganun kaawa-awa ang ating mga magsasaka. Then, ang sektor na sa agrikultura, tingnan nitong nasa drawing, mayroong paghahalaman, may pangingisda, may panggugubat, at may paghahayupan. So, that's under sa agrikultura. Under yun sila sa agrikultura. Halaman man, pangingisda man, pangkabuhayan man, or paghahayupan man, saka panggugubat man, under yon sa sektor ng agrikultura. So, ibig sabihin doon lahat na manggagawa, ang mga pobreng manggagawa na minsan hindi binigyang pansin sa ating lipunan. Pero ulitin ko, malaking naiambag nila sa ekonomiya at malaki ding na itulong nila sa atin. Ang paghahalaman, maraming mga pangunahing pananim. Ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako,
abaca. At ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. So may mga export at may mga import tayo. So galing yun sa magsasaka. Pero sabi ko nga, ang problema, hindi sila binigyan ng pansin. Kahit na sila yung bumubuhay sa ating bansa, galing sa kanila yung malaking tulong sa ating ekonomiya. Tinatayang umaabot sa 797.71 billion ang kabuang kita mula sa pagsasaka. Ito ay nagmumula sa produksyong palay, mais at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas. So yun yung katotohanan. Pero bakit ang magsasaka ang hirap pa rin? Sa paghahayupan naman, ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pang mga hayop. Layunin ng paghahayupan ang pagsusupply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. So alam natin yon. Ngayon, sobrang mahal ang mga karne. At sabi ni Duterte, mag-angkat pa tayo sa ibang bansa. Kaya maraming tumututol na mga yung nag-aalaga ng mga hayop kasi talagang mawala sila. Okay? Pangingisda naman, itinuturing sa Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Samantala, ang pangingisda ay nauri ito sa tatlo. May commercial, may municipal, at saka may aquaculture. Commercial, yung tinitinda sa atin, pang maliitan din. Aquaculture, mas maliit yon. Pero ang problema sa ating pangingisda ngayon, lalo na sa ating karagatan. Doon, banda Scarborough Shoal, sa bandang yung sa South China Sea, na atin man yun, malaking problema ngayon. Kasi itinataboy tayo sa mga in-check sa mga Chinese. Kasi sabi na sa kanila daw yon. Kaya nga dahil love man sila ni idol ninyo. Kaya nga pag China ang pag-usapan, bayot ang idol ninyo. So yun ang malaking problema natin ngayon. Okay? Ang mangingisda natin, daming isda doon, pero itinataboy. Yun yung katotohanan. Ang commercial ng pangingisda ay tumutukoy sa pangingisdang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na higit sa 3 tulinada. So, pangmalakihan nga itong commercial. Then, ang municipal naman ng isa ay nagaganap sa loob ng 15 kilometers sakop ang munisipyo. So, mas malapit lang. So, ibig sabihin, maliliit yung baruto na ginagamit nila kasi hindi man sila commercial. Okay? Then, ang pangingisdang aquaculture naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda sa iba't ibang uri nito mula sa iba't ibang uri ng palangisdaan. The fresh, the blackish or maalat at saka the marines. Kagaya doon sa Lake Cebu, saka dito sa atin sa Kalanganan, mayroon ding nag-aalaga dyan ng mga isda. So yun yung pangingisdang aquaculture. So pangmaliitan lang, dito lang talaga, pangmaliitan siya. Then ang paggugubat naman, isang pangunahing pang-ekonomikong gawain ng sektor ng agrikultura, patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan, bagamat ito ay naghahanap ng suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong pinagkukunan ng mga plywood, tabla, troso, bukod pa sa mga nabanggit na mga produkto. Kaya nga ang problema din, sinisira din ang ating kalikasan. Wala na ngayon, noon, dahil ito sa legal at as illegal logging. So nagka-problema tuloy ang ating kalikasan. Kaya nga siguro, pwede namang gawaan to ng paraan. Pag may kinukuha, dapat may pinapalit din. Siguro tayo sa NSTP ninyo, palagi kayong nag-tree planting. Pero ang problema sa tree planting, pagbalik nyo, wala naman. Kasi wala mang tree growing. Dapat tree planting plus tree growing para yung kahoy talagang masusustain. Talagang tutubo yon. So yun, although may problema yung kagubatan, pero malaking tulong din yon sa atin. Ito, mga sa bahay natin, the plywood, mga tabla, at iba pa. Ang kahalagahan ng agrikultura, nagtutustos ng pagkain, nagbibigay ng trabaho, pinagkukunan ng hilaw na material, dan tagabili ng mga yaring produkto, at saka nagpapasok ng dolyar sa bansa kasi ine-export din ang ating produktong agrikultural. Ang suliranin ng sektor ng agrikultura, pagkaubos ng mga
magsasaka, then mataas ang gastusin. Bakit nauubos itong magsasaka? Tingnan natin. Pagkaubos sa mga magsasaka, anong epekto dito? Marami ang mga magsasaka ang tumatanda na at kulang ang mga kabataang pumapalit. Bumababa ang bilang ng mga produktong agrikultural. Yun yung katotohanan. Sabi ko, ako ay isang magsasaka. Pero bakit bumababa? Kasi nagtuturo ako ngayon. Pero sabi ko, pag mag-60 ako, pag magre-retire ako, babalik pa rin ako doon sa aking sakahan para makatulong din sa ating ekonomiya. Kasi parang bahagi na sa buhay ko bilang isang magsasaka. Okay. Another suliranin is mataas ang gastusin. Anong epekto? Nalulugi ang mga magsasaka sapagkat napakalaki ang kanilang gastusin kung ihambing sa kanilang kinikita. At saka tama yon. Then, ibang problema sa infrastruktura. Ang epekto, bumababa ang halaga ng produkto sa pamilihan sa pagbababa ng kalidad nito. Kasi wala mang kalsada. Pero ngayon, hinay-hinay na, may mga kalsada na, pero nagdepende pa rin sa ating mga politiko. Then, problema sa kapital. Ang epekto na babaon ng mga magsasaka sa pagkakautang at hindi na tuluyang makaahon. Sabi ko nga, hanggang ngayon, ang mga bagulang ko, kahit na matanda na, may utang pa rin. Bakit? Dahil lubog sa utang. Kaya nga ito yung problema sa bilang magsasaka. Dan masamang panahon, lalo na ngayon. Okay? Nasisira ang mga produktong sektor ng agrikultura tuwing may tag-ulan, tag-tuyo, may bagyo, nagiging dahilan sa mataas na mga presyo ng pagkain. Then, iba pang suliranin, malawakang pagpapalit gamit ng lupa. Kaya ano yung malawakang pagpapalit gamit ng lupa? Pag-abuso sa lupa at pagkaubos ng sustansya nito, pagbababa ng produksyon. Totoo yan. At dahil din yan sa iba't ibang mga fertilizer as well as insecticide, pesticide na ginagamit doon sa sakahan. Then pagsagsa ng mga dayuhang kalakal. Ito na yon. Hindi patas ang kompetisyon na nagbubunga sa pagkalugi ng maraming magsasaka. Totoo yan, hindi patas. Bakit? Kasi may monopolya tayong tinatawag sa economy. Isa lang ang may-ari, isa lang ang nagmamando. So, yun ang malaking problema sa ating mga magsasaka ngayon. Dan, iba pang suliranin, kakulangan ng pananaliksik sa makabagong teknolohiya. Ilan lamang ang may kakayahan sa makabagong paraan at hindi pa ang mga halos inaabot sa modernong kagamitan sa pagsasaka. Nagiging dahilan ito sa ng mababang produksyon at kalidad ng produkto. So, ito yon. Noon, tayo yung pinupuntahan ng China, ng Thailand, ng Vietnam, na mag-aral dito sa UP tungkol sa iba't ibang uri ng palay. Pero ngayon, anong nangyari sa atin? Hindi na-sustain. Pero sila yung nag-i-import ngayon sa atin ng kanilang mga palay. So, mas mabangkabago sila. So, sampal din yan sa atin. Tayong nagturo, pero ang nangyari, sila ang umaasenso. Okay. Another problem is the monopoly. Monopolya sa pag-aari ng lupa. Malaking bilang magsasaka ay walang sariling lupang binumungkal at tumatanggap lamang sila ng maliit na sweldo. Gaya ng mga magulang ko, hanggang yung tenant pa rin kami. Although meron kaming sariling lupain pero maliit lang. Pero doon, tenant pa rin kami hanggang ngayon. Kaya nga, problema talaga yan. May batas bilang 6657 ng 1998. Kinilala ang tawag nito na Comprehensive Agrarian Reform Law o yung CARL na inaaprubahan sa dating Pangulong Corazon Aquino noong Hunyo 10, 1988. Ipinaisilalim sa batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupaing agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero problema, ang mga kuhang ko, sila yung may malaking nagmay-ari sila malaking lupain doon sa Tarlac. Pero I think ibinibigay naman nila ngayon dahil ito sa CARP. Pero dito sa atin ay one lang kung anong nangyari. May CARP ba o hanggang sa batas lang yan at hindi na implementar. Then ipinagpabahagi ng batas ang lahat ng mga lupang agrikultural anumang tanim nito ng mga walang lupang
magsasaka. Pinamahagi pero sabi ko hindi naman lahat. Okay? Dan ang batas bilang 6657 ng 1980, hindi sakop ng CARP ang ginagamit bilang, tingnan ninyo, hindi sakop sa batas itong tinatawag nating itong liwasan at parke, mga gumat at reforestation area, mga palaisdaan, hindi din sakop, tanggulang pambansa, paaralan, simbahan, sementeryo, templo, watershed at iba pa. So, hindi yun sakop sa CARP. Kung mayroon man yan doon, nasa gitna yung simbahan, sementeryo, hindi yun sakop. Hindi yun isali na sa CARP na yon. Then, may mga sangay ang pamahalaan na tumutugon din at tumutulong din sa sektor ng agrikultura like sa DA, Department of Agriculture, alam natin yon. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tumutulong din yan. The Bureau of Animal Industry, the Ecosystem Research Development Bureau. So ito yung mga sakay ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng agrikultura, pero problema, hindi natin mararamdaman. Sila lang nakakaalam nito. Ang magsasaka, pagpupunta sa magsasaka, tinulungan kaya sila? Wala. Hanggang sa pangalan lang ito, yun yung katotohanan, yun yung realidad. Kung may tulong man, grabing documentation agad. Then sa pagbubuod, ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpuproduce sa mga pagkain at hilaw na mga produkto na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Then, ang sektor ng agrikultura ay bumubuo ng iba't ibang industriya tulad ng pagsasaka, paggugubat, paghahayupan, at saka pagmamanukan, pangingisda at iba pa. Now, ito yung dapat ninyong gawin bilang takdang aralin. Bakit mahalagang sektor ng ekonomiya ang agrikultura? Dan sa inyong palagay, paano ka makakatulong upang maitaguyod ang sektor ng agrikultura? Ipaliwanag. Okay? So, dalawa yan, that's tag 10 points, that's 20 points. So, bigyan niyo ako ng 20 points sa akdang pang-agrikultura. So, tandaan ninyo yan. At sana natututo tayo sa usaping ito, sa talakayang ito. Kung may mga katanungan man, doon na lang sa ating group chat. Pero pag wala man, intindihin na lang ninyo. Kasi alam natin ang ating sitwasyon ngayon. So once again, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Sa mga magtatapos na, yung nagpupuasa, good luck sa inyo. Naway tuloy-tuloy ang pagpapatawad ng ating Panginoon at pagpapatawad ng bawat isa sa atin. God bless you all. Dalaygon ang Diyos.